Okay, please open your Bibles. Ikaw ka tindogan na ng Hebrews chapter 11. Aton pagkabasakon verses 1 to 6, Hebrews chapter 11. So I will not be long. Hebrews chapter 11. So, anak ka mo? Yes. Pakatapos sa verse number 6. Let's read it responsibly. I will be reading the first verse. So, kamasang Bible read, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by the elders obtained a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of the things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it believed and speaking. By faith, Enoch was translated that he should not see them, and was not found because God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So let's go to the word of prayer. Magamamuyong kita. Duko sa ulo, magiyok sa mga mata, let us pray. Ginong Diyos ng inyong nga amay, matapong masalamat. So buong ginong nga agas, ang imong kayo pagkatutom, pulili kami, nga mahangpan imong nga pulong, ginoo akong pangamuyo, nga ikaw ginoo maghihimo sa among natakos, pag-isabala na dugo ni Jesus Christ. Kung pala nga Espiritu, ikaw ang pangikot sa among nga tagipusoon, ginoo. Agabay ni ginoo nga pulong, ginoo. Kagami nga preaching, ginoo, among nga maintindihan, mahangpan, aplikar sa among nga pagkabuki, bilang mga tumuluo. Matamo salamat sa tanan, in Jesus' name. Amen. So, mapupungan tanan. So, mula sa may mga lagawan, mga bata. Sige. So, Hebrews chapter 11. So, aton nga message this morning is about living by faith or live by faith. Amen. Living by faith. So, importante ang pagkabuhi nga may pagtuo. Amen? Gusto ko tagaan kita sa pundasyon sa aton pagkatunan subong aga sa mensahe. Gusto ko mabalaan naton mga Kristohanon that living by faith is a command. Ginmando sang Ginoo sa aton that we should live by faith. So before kita magkadto sa sinang mga passage or sa sinang mga verses, so aton pagbuksan ng aton Bible diri sa Romans chapter 1 verse number 17 para mahangpan naton Romans chapter 1 verse number 17 ang ambasang pulong sa Ginoo dire. Sa Romans chapter 1 verse number 17, amal niya, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, that just shall live by faith. Ang matarong magkabuhi sa pagtuo. Romans 1:17. So ang Dios nagmando sa aton nya kita dapat nga mga tumuluo at wag just we should live by faith. Importante ang kabuhi nga may pagtuo. And then living by faith, not only that it is a command, it is also a choice. Amen. Ang pagkabuhi sang pagtuo, ikaw na kag ako ang nagpili. Amen. So kita tanan may pagtuo. Pero ang pamangkot, kung ikabuhi naton ini, o kung naton nga pagtuo, hindi naton pag ikabuhi. So tanaw naton ang 2 Corinthians, ikaduha nga Korinto, versikulo 5, chapter 5, verse number 7. 2 Corinthians chapter 5, verse number 7. Ang basang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 7, for we walk by faith and not by sight. So you have choices. You need to choose one. You walk by faith or you walk by sight. So makita naton ang mga bagay
sa kalibutan, sometimes, nagapabugnaw or nagapadula sa aton nga pagtuo. Kaya may mga negatibo nga nagatabo sa kabuhi sa Kristohanon, hindi manikawan. Sometimes kung kita nagatulog sa negative side sa aton nga pagkabuhi, dahil aton talupangdan nga pagkabuhi sa pagtuo wala. Bangod ang pagkabuhi sa pagtuo, it is a choice. Kita nagapili sa aton nga mga ginaobra sa matagad law nga kanan. Kung magsalig kita sa kung taton kaugalingon, normally, ma-disappoint kita. Right. Tama? Kung magsalig kita sa kung emosyon, normally, maluya kita sa aton na Kristohanon nga kabuhi. And then makita naton, mga utod sa Ginoo, magbalik kita sa kung naging basa na Hebrews chapter 11, verse number 4 to number 6, Hebrews chapter 11, verse number 4 to number 6, sa sa Biblia dire. Kung inyo makita, amala, by faith, Abel offered God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained. So, tungod, nag-offer siya more excellent sacrifice than Cain, nakano siya? By which he obtained witness that he was righteous. Right? Because of that, nangin righteous sa tubang sa Diyos. God testifying of His gifts, and by it being dead, yet speaketh. Amala by faith, Enoch was translated. So, in other words, si Enoch, yung kuha ni sang Ginoo. Wala siya ginatawag, experience na ginatawag, kamatayon. Hagamar sa Bible, but without faith, kung wala pagtuo, amala, it is impossible to please God, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So makita naton, isa pagkat sa makita naton, living by faith has a consequence. Right. Ang aton pagkabuhi, sa ginatawag pagtuo, may ara sa ginatawag konsekwensya. Right. Bangod si Abel, nagpakita sa niya pagtuo that more excellent than Cain, may consequence. Si Enoch, may consequence man. Kag may consequence man kung kita wala nagatuo sa Ginoo naton. Right. We must live by faith. Kita gani dapat gani magkabuhi nga pagtuo gid. Ay wala mas may manggaranon sa aton di. Tama? Wala kita sa ginasaligan. Dapat ang saligan tang Ginoo lang. Amen. We must live by faith. Ang pamangkot, why? Meron ko 3 biblical reasons nga hatag subong aga why we must live by faith. So una gid, so kagin introduction pa to. Una, the first reason is the description of faith. Ano ang description? Paano pala ginadescribe ang ginatawag pagtuo? Una, get the description of faith. Faith is our assurance. Ang pagtuo, amuning aton nga kasiguraduhan. Amen? Hamala sa verse number 1, now faith is the substance of things hoped for. When we say substance, amuni sang essence din. Sang mga butang nga dinalauman. The evidence of things not seen. So the word evidence is espestos, it means conviction. The of things not seen. So ang Greek word sa evidence is espestos, but sa lingon, amuning imo nga conviction speaks about your faith of things not seen. We don't see heaven, amen? But we are assured that there is heaven. Amen. We don't see God, wala na ito makita ang Ginoo. But we are assured that there is God. Amen. Tama? We don't experience rapture, but we are sure that there is rapture. Tama? We don't see our future, but we assured that in God we have a greater and a blessed future. Amen. Gusto nga nun, amuna nga ton nga pagtuo. Ang pagtuo naton iba ni sa ginatawag pagtuo inambal sa kalibutan. Ang pagtuo naton may assurance. When it comes to salvation, sometimes sila sigurado kagid nga mapalangit ka.
O sa aton na kagalingon, we cannot sure. But we have this faith, kaya tawag din naton assurance naton. Because our faith is based on the Word of God. Ama sa Bible, sa Proverbs 3, 5, and 6, sa ulo nila, trust in the Lord with all thine heart. Amo na yung assurance, lean not unto thine own understanding. And all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. He shall direct thy paths. We have the assurance because of this faith. That is the description of faith. And then sa verse number 2, ang balya, for by it, ang it na nagambal sa faith, the elders, ang mga patriarchs, ang mga prophets, ang mga men of God, obtained a good report. Not only that, faith is our assurance, the description of faith is also, faith is our remembrance. So, natungtuman ang mga elders, ang mga sanguna, ang mga Diyos nun, ang mga nagatuo sa Diyos because of their faith. Because of their faith. Amo ni ang ginatawag, remembrance nila. Sila witness sa ginatawag, pagtuo sa Diyos. Bangod sa mga experiences nila, nagyan sila nga pag-abuki. Nakita na ko, hindi pamatay ang mga prophets, pero wala sila nagbiya sa Ginoo. Ikaw someday, kung ikaw magtuo sa Ginoo naton, at kung ikaw Kristohanon, magkabuhi ka sa pagtuo, madumduman kasi mga bata. Ang ako ni ginikanan, ginadalaya kung kunipermi sa simbahan. You will be remembered. Amen. Mga tatay, mga nanay, ipakita na po sa itong bata ang nagapangamuyo ta. Udluan ta sila mag-pray kung nagabugtaw sila kung aga. Amen. Para marumduman nila nga kung ginikanan, di nagmayata kung kabuki, nalikaw ko sa magbarakada sa mga bisyo, ay ginapugluan niya ko sa Diyos noon nga pag kabuki. It is good kung may award mo nga bata sa eskwelahan. But don't forget, ang ginapaubra sa kon sa Ginoo nga dapat madumduman kita sa mga katawhan sa Dios sa simbahan, not because ng aton nga mga bad testimony, but because of our faith. Amen. They have good report, they obtain good report. Mga good report, good ang ilang mga buhat. They have the good testimony. Magambal tungod kay Abraham, si Abraham hindi perfect, tama? Yes. Nag-inom man siya, ba? Si David hindi perfect. May adultery man sa nga sala. Pero, mga Kristohanon, when it comes sa ginatawag pagsalig kag pagtuo sa Diyos, madumduman din sila. Right. Si Moses hindi man perfect. Diba? Pero because of his faith, madumduman man siya. Amo ni ang panumdumon sa mga tao kung ikaw may pagtuo. And then faith is our number 3, through faith bagay sa pagtuo we understand that the worlds were framed by the Word of God. Iniya nga kalibutan, napasad niya sa pulong sa Diyos. Ambag sa Ginoo, let there be light, and there was light. Ama, ambala bukid, magwa, nagtuhaw ang bukid. Ambala dagat, nagtuhaw ang dagat. Mga kasapatan, nagtuhaw ang mga kasapatan. Pero kabalo ka, special ka sa Ginoo. Amen. Kaya nga maging pasad ka sa Ginoo. Amen? Amen. Faith is our assurance and faith is our remembrance. Among descriptions of faith, and because of this faith, faith is our cognizance. Magabangan ni cognizance, ang aton nga knowledge is because of our faith. Amen. Sometimes, gambata, hindi mag-importante ang Word of God, iba ng mga tao, bala. Pero kabalo ka mo, nagdamo aton man ang parte sa Diyos, parte sa tulong sa Diyos. Amen. Gani, hindi ka ma-discourage. Kung eskwela ka pala, kung college ka, kabalo ka, damo ka din nabalaan sa tulong sa Ginoo. Amen. May mga tao na ginatawag professional sila, pero hindi nila kilala si Nahum. Hindi nila kilala si Habakuk. That's right. Amala mo sila, open your Bible in the book of Hezekiah, mabukas pa na sa, pero wala man book of Hezekiah sa Bible. Ay nga manaw, because of this faith nga naangkon na to na ginhatag sa aton, pagi sa pulong sang Diyos, nga aton gintuuhan, naintindihan ta, amala,
Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen are not made of the things do appear. That's why wala kita nagapati sa ginatawag mga evolusyon, theory, kaya hindi niya amo nagtugasang tao. Ang Diyos niyang nagtugamal niya. Ang malang kung tanawin, were not made of the things which do appear. Kung napipat natin, mga utod sa Ginoo, amo niyang pagtuo naton dapat. Amo ning description sa faith, maskin ano kang balon sa imo, sa mga tao nga nagasandig sa ilang pagpati sa tradisyon, sa ginatawag religion, hindi ka madala because you have the faith. This biblical faith. Ano pagkatang description sa faith? Faith is a conviction. Amo ni sa description niya. Faith is a conviction and confidence in things hoped for and unseen, which include believing the existence, God's existence, and trusting His promises and power. So we have this confidence sa ginatawag promises ng Diyos. We believe nga ang promises ng Ginoo insakto. As why we say standing on the promises. We believe nga ang nagakong sa Diyos matuod. Amen. That's why we understand nga ang pulong sa Diyos na ginatudlo sa mga kabataan. Someday kung ining magbuhi ang mga binhi sa pulong sa Diyos sa ilang mga tagipusoon, magbago ilang ang mga kabuhi. Amen. Amen? It is more than just intellectual belief. Mas labaw niya sa intellectual lang pagpati. Is an active trust that leads to action and is the foundation for a relationship with God. So yun yung faith, hindi lang niya sa ginatawag, mas labaw niya sa intellectual belief, mas labaw niya sa natunan sa mga professional nga tao ining faith. Ini nga active nga pagsalig, kung siyang bupuki nga pagsalig, nga nagagiya sa aton sa ginatawag action. Nga nag-ministry ka because of your faith. Amen. Ay nagasalig ka nga ang Diyos naghatag sini sa aton mandok nga kita maglakat ka magbantala sa nga balaan nga pulong. Amen. Ang ining pundasyon sa aton nga relasyon sa Diyos. Kung wala ta pagtuo, hintayhan. Kamang kuton ta kamo. Kung wala ta pagtuo, sino aton nga dampan kung may problema ta? Kung wala ini pagtuo naton sa Diyos, ano aton nga direksyon ay han? Tama? Nga kung ikaw asawa o ikaw bana, pasalamat ka. Kung ikaw bata, nga imo ginikanan, tumuluo. Kung ikaw asawa, pasalamat ka. Nga imo nga bana, tumuluo. Kung ikaw bata, pasalamat ka. Nga may nagatala diri sa imo sa simbahan nga, tumuluo. Amo ina ang description sa ginatawag faith, ang faith assurance. Amo ni aton assurance, amo man ni ang remembrance, madumduman kita bangod sa ginatawag pagtuo, kag bangod sa aton nga pagtuo, naintindihan ta ang mga butang ng cognizance, naintindihan ta ang mga butang nga wala pa nakita. Amo na ang pagtuo. Ikaduha, the demonstration of faith. So, una the description of faith. Secondly, the demonstration of faith. Makita naton sa verse number 4, by faith, Abel offered God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. Siya nagpamatuod nga siya matarong, nga siya tumuluo sa Diyos because of his sacrifice, more excellent sacrifice than Cain. Agambal niya sa Bible dire, God testifying of His gifts, ginbaton sang Ginoo ang iya nga ginatawag halat. Si Cain ug si Abel may ginhalat sa Dios. Ang kay Cain ano ba niya? Sapat ng ng prutas, mga pananom niya. Ang kay Abel nang sapat, ang kasapatan niya ang best. Ay makita naton kay best ang ginhatag, hindi lang best na malablati sacrifice ang ginhatag ni Abel sa Diyos, kama sa Bible, more excellent. Ano ang demonstration of faith? Ang demonstration of faith, amo ni ang pagpakita sa atong nga pagtuo. Ang pagtuo, wala na tago. Tama? Right. Hindi mo mataguon, hindi mo nga
tuo. Hindi na parehas ang kalibutan nga nagambal nga maskin wala ko yan nagasimba, nagatubo. Ay importante kumbot, di mo pagdo kumbot pa na. Kita ganito do ano do bala, kita ga bala nga Christian. Isa to na kuya ko to mahugot nga pagtuo pero kasi wala simba bisa mo sila hugot ilang ano. Pagtuo no. We cannot blame them. Pero ang faith ngayon do sa Bible ya, ginapakita. Kay si Abel nagpakita sa iyang faith. Nga manaw, pamakita naton sa testimony ni Abel, showing our faith, among demonstration of faith, will reveal the quality of our faith. Di ba? Showing our faith will reveal the quality of our faith. Si Abel nag-offer sang more excellent. Mas may kwalidad ang gin-offer ni Abel sa sakay Cain. Kay mas may quality ang iyang pagtuo. Amen. Ang pagtuo hindi niya palariyas. Ang disciple nagamban, Lord, increase our faith. Hindi palariyas. Kasi ano kita ka para simba, hindi kita palariyas pagtuo. Pero ang ginapangayo sa Diyos, ipakita mo pagtuo para may quality. At kung may nagakambal, si mo nagatuo siya, ag wala sa nagapakita sa iya pagtuo, ipakita niya imo nga pagtuo para maintindihan niya nga amo ina ang matudtuod nga pagtuo. The quality of our faith. Tama ka mga Kristohanon. Tama na kamate. Sometimes nang bakit na nagatuo kita. Pero how about kung tubang ta problema? Anong quality sa aton nga faith? O financial be? Anong quality sa aton nga faith? Habalo ka mo sa Christian life, sometimes, maskin makamba ka nga daw okay kay save ka, damo sa mga financial problem. Damo sa mga financial problem sa Christian life. You see that? Te, kung mag-agi na be sa aton be, ang pamangkot, may quality ang faith. E paano, bikong Domingo, ngadlaw, ang nawatan ka, masimba ka ba yan? You see that? Kasi magamba ka, hindi ko magsimba na kuya ko, wala ko offering. Wala quality ako nga faith. Ang Ginoo, sa pagsimba, importante yung offering, pero mas importante ka. Mas importante ka to doon sa Ginoo. Tama? Ang Ginoo man nagahimuno sa offering. Ano may mga tao nga kumunyati sila? Inabayaan nila ang buhaton sa Diyos. Pero mga Kristohanon, don't get offended sa mga pagtilaw sa akong kabuki at tamaran man ta, nakapuyan man ta. So normal na yan. Sa buhaton matamaran ka at makapuyan ka. Sometimes sa gayuhom-yuhom ka. Pero nag-overthink ni mong ano, nakaminsahon, kung paano plastaron ni mong ano, ang mga schedule, ang paano mo plastaron mga bagay-bagay, mga pinansyal mo. Nakikback. Mga nakikback na nito. Patya, may ganar ka ng kamate. Pero ang pamangkot, may quality ba lahat ng faith? Si Abel, may quality iya nga faith. Dapat kaangay ni ato nga faith. Amuni ang magpahayag sa faith. And then, showing our faith will reveal the legacy of our faith. Look at this, verse number 4, once again. Ang sa verse number 4, ang niya, and by being dead, yet speaketh. Napatay si Abel, tama? Napatay si Abel. Sino nagpatay kay Abel? Sino? Cain. Hindi si Masilan na, si Cain. Ang nagpatay kay Abel. Pero, bisan napatay si Abel, pamate, wala siya nagkabuhi sa malawig, di ba? Si Abel, pamate ka mo. Si Abel, wala nagkabuhi sa malawig. Pero may nabilin siya nga testimony ang iyang faith. Kung kita, mga Kristohanon, mga ginikanan, mga young people, napatay ta be, ay bang di pangayo, ano ang mabilin ta sa itong mga kabataan? Bawa nga ako nga ginikanan, ito reklamatur, gito. Kaya muna ba lang ito mabilin? Faith, amen. Faith, amo na ako nga bilin, pagtuo, amo na ang imo nga greatest gift sa ibong nga bata nga masave siya. Amen? That's the greatest
gift. Amo na ang legasiya nga dapat ibilin ta. Why di na magdugay sa kalibutan? Tanan kita patay. Pero ang pamangkot, aton bala pagtuo, mabilin ta. O kung mauntap lang sa imo ang baptis, then balik naman sila sa dati. Damo na mo, tama? Utong-tutong ang lula. Paglapot sa sa bata, why na gana? Gadget na. Hindi na God na nabilin, gadget na ang focus sa mga kabataan, wala legacy nga natabo. Ang word nga legacy, amo niyo. Kung madula ka, imo nga gimbilin, amo na ang legacy. Ang faith, ang pagkabuhi sa pagtuo, legacy na dapat naton ibilin sa aton nga mga kabataan. Amen. Mayroon anta pala. O may all, O may all who come behind us find us faithful. Masapwan ta nila para nga matutong kita ang mga ulihi nga henerasyon. Kabuhi kita sa pagtuo. Amen? And then showing our faith not only will reveal our legacy. Sa verse number 5, look at this. By faith Enoch was translated that he should not see death. Mga magaling translated, ganiging kuha sa San Diyos nga hindi na siya makakita, maka-experience sa inatawag kamatayon. Ang sa Bible, there's a verse number 5, because God translated him, kaya ang Diyos nagkuha sa iya. For before his translation, he had this, anong ba sa Bible? This, what ang word? Ano ka ba Bible niya? Testimony. Ano yung testimony? That he pleased God. Showing our faith will reveal our testimony of our faith. Showing our faith will reveal the testimony of our faith. He pleased God. Amen. Ang pagpakita sa imo pagtuo, nagabilin ka sang testimony. Nakabuhi ka sang pagtuo mo, nagabilin ka sang testimony. At sampan kita mga Kristoano, nagamba kita nga, save ka, nabaptize ka na, wala ka nagsimba, ano nga testimony ang makita? Ano nga testimony, Kristoano nga makita? Nag-place ka sa Ginoo? Mga Kristoano nga mo nyo, gusto mong magdugay sa Christian life mo, hindi ka magtulok sa mga nagabugnaw, hindi ka magtulok sa mga nagapalayo sa Ginoo. Tulog ka, may mayo ang ginhimo sa Diyos sa imo nga kabuhi. At kung ano pa ang plano sa Diyos para sa imo. Nag-eskwela ka, padayon ka sa Ginoo. Ang Diyos may plano sa imo. Amen? Amen. Hindi pagtuputi imo nga buhay nga inactive, mama ka inactive. Total, amo naman niya akong kondisyon na, amo na lang ko ni. Amen? May mga muna nga tao mo. Total, wala na lang ko gano'n may eskwela, hindi na lang ko may eskwela. Hindi pagtuputi nga muna. Ang Diyos may plano para sa imo. Tama? Kalabanan sa aton galing mga baitihon, palang din yung edad. Na-struggle ko sa Bible School 25, ako nag-eskwela pa ko, maulat ko, 4 ka. Tuig pa. Pero wala mo may plano ang Diyos para sa imo. Ano nga testimony aton ginapakita Kristohanon? James chapter 2 verse number 17 to 18. James chapter 2 verse number 17 to 18. Naman sa Bible dire, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Yea, a man may say, kung may tao maghambal, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without works. Ipakita sa akon ng imo nga pagtuo nga wala binuhatan. O mga binuhatan. Alam ba niya, ay pakita ko sa imo ang akon pagtuo. Ang binuhatan, hindi paagi sa akon nga binuhatan. Ang pagtuo naton, paagi na sa akon nga ginabuhat. Gani kita makristohanon, magandam kita kung ano atong ginahimo sa atong Christian life. Kahit dira na ito napakita atong pagtuo, hindi kita magambal nga. Hindi kami pag-ukmi. Hindi nyo don't judge me. Kabalo ko sa ako ng pagtuo. Kristohanon, imo pagtuo, ginapakita mo pagi sa imo mga buhat. Amo na ang pagtuo. Ikatatlo, last. Tapos na ni kay mga bata, isnapat. May pause ka, may pause.
And then thirdly, that is appearance of faith. Ang faith, galing ka kadula man? Yes! May pagtuo ka, pero may mga tao nga nagtuo na kay Kristo, pero doon nagakabuki nga wala sa pagtuo. Hambal niyo, sa verse number, sa Hebrews chapter 11, verse number 6. Last na lang niyo, verse. Verse number 6. Hambal niya, but without faith, it is impossible to please Him. For He hath come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So makita natin, ano ang disappearance ng pagtuo? The disappearance of faith. Without faith, we cannot please God. Kung hindi kaya magtuo, magsalig sa Diyos siya, hindi ka magkabuhi sa pagtuo, hindi mo gid mapamuot ang Ginoo. Isa bala kita mga tao, bala, kamate ka mo. Isa, masipriskuhan mo na taga-kalipat na sometimes, ang aton niya ginapangamuot ang mga tao. Ay gusto ka din ma-please sila. Kriskuhan nun, would like i-please ang tao. Would like i-please ang tao. Maskin ano, imuon mo, may makita, gina sila yung sa vlog sa imo. Gani hindi ka mag-aspire sa i-please ang tao. Magtuo kita sa Diyos. Ano gid kung may kinamag-on ka, kapangalagad ka man sa Ginoo. Natapos na malay mo kabuhi, may plano sa imo yang Diyos. Tandaan pala, perme. May plano sa tunang Diyos. That's why kung magklabot sa aton, walang ginatawag kaluya, sa Christian life, kay normali ka katabo, nakabugnaw, pastor nagyano manaw, siyempre maagyan mo gitna. Pero mo langkot, sino balagi na pangamuot, tao, na nagkakabuhi, tao. Ano gid kung may babae mo balay, hindi man forever magbabae mo sa ngayon, na nagyakot. Tama? Ano gid? Ang importante da wala nagakadula imo ang pagtuo. Kristo anon tanawon niyo. Ang sa Bible, without faith, we cannot please God. It is impossible to please Him. Sa Romans chapter 8 verse number 8, tama sa Bible, di Romans chapter 8 verse number 8. Romans 8:8. Ama sa Bible. So then, they are not, mga tayo natin. So then, they that are in the, ano mo sa Bible? Flesh. So then, that they are in the flesh cannot please God. Kung kita nga mga tao, ara sa atong unod, mabaka ni unod, gana sa atong kaugalingon, hindi tama pamuot ang Ginoo. Amen. Kung pasundan ta niya kung tagipusoon, niya hindi tama pamuot ang Ginoo. Nga manaw, kung pasundan ta kung tagipusoon, dako ang tendency palayok ta sa Ginoo. Kung pasundan ta lang nga itong sitwasyon, dako ang tendency makita may mo kinawadon. Tama? Makita mo nga ng Kristohanon ako do, hindi ko magano, do napuglayan pa ko sa akong nga pagkabugi. Kung mo na imutulokon, Kristohanon, hindi mo ma-place ang Ginoo. Yung nangigit na. Without faith, not only that we cannot please God, we cannot pursue God. Ay kung wala pagtuo, Kristohanon, hindi kita mapangita sa Diyos. Amen. Hindi ka magpalapit sa Diyos kung wala pagtuo. Akong basaw ng Hebrews chapter 11 verse number 6 ni Watamalya, for he that cometh to God must believe. Kung ikaw nagpalapit sa Diyos, you must believe that He is. Amen. Amate, mga frontliners, mga Kristohanon, nga nagakadto ta sa simbahan kung Thursday yaw because of faith. Amen. Kabalo ka mo nag-obra si Manal, no? Kabalo ka mo kung mag-abot ng Thursday, amo nang daw lapit, bala mo ubusin ko kwarta, kung wala ka kwarta. Tama? O magtulog, kada matsag mo kasimba ka mayan, mabagabag ka. Right. Tama? Kung magtulog ka sa kabudlayan, ang matsag mo, makapalapit ka sa Diyos, magbagabag ka. Kung magtulog ka sa mga problema, matsag mo makatuo ka sa Diyos, hindi ka makatuo siya. Hindi ka makasalit siya kung magtulog ka dyan. Tama? Hindi ka makakita ang Diyos kung wala faith.
Nga ang nagapadayon, tangaw. Nga ang Diyos aton gina-prioritize because of faith. Ang Psalms number 9, sa Psalms 9, verse number 10. Psalms 9, verse number 10. Ang sa Bible, dire. Psalms 9, verse number 10. Ako masahol. Ang sa pulong sa Diyos, dire. And they that know thy name will put their trust in thee. Kita niya? Are. Sa verse number 9 ko na lang. The Lord also will be a refuge for the oppressed. A refuge in times of trouble. Ano ang refuge? Dalangpan. Pati ka? Ang refuge, dalangpan. Kag sila nga nakilala sa imo ngalan, magbutang sa ila pagsalig sa imo. For thou, Lord, has not forsake them that seek thee. Kaya na ton? Yes. Hindi mo sila pagsikway nga nagapangita sa imo. Kristohanon, pamati. Magpalapit ka sa Diyos, hindi ka pasikway sa Diyos. Amo ning kisan disappointment sa mga Kristohano, no? Wala ta man na ginaobra, di ba? Ang Kristohano, ka pala magamba ka ba kisa sa tao, pala, pwede ko di ka ulam sa ngune, ang basa sa si model na, hindi to, wala ko na ano, ng pata-alang-alang. Mga tao ko muna. Pero ang Diyos hindi masikway sa imo. Tingnan, Pastor, why mga may kisa na provide, no? I-check imo faith. I-check per me imo nga faith. Tama? Tama. Pero may kung naginambal sa inyo, mga utod sa Ginoo, nag-start to dire sa Lambunaw, wala ko nangita sa sideline, di ba? Uy, mga migapon. Wala ko nangita ng sideline. Wala ko mo ginpilit sa inyo offering. Tama? Wala ko nagambal kung hindi ka mo mag-tights, i-curse ka mo. Hindi mo na ginambal sa ibang mga simbahan. Wala ko na ginambal. Pero buki ma kami. Yapon. Ang atong kinahanglan, faith. Amen. Faith aton kinahanglan. Hindi ta magambal kung ano lang dan. Amo lang ko niya. Kung ano lang ang provision sa Ginoo. Manginaktibo kasi imo nga faith nga providean niya kasi imo nga kinahanglan. Wala na yang Ginoo nagamba kung ano. Kung ano lang wa hindi na iya sa Ginoo yan. Tama? Tama. Ang Ginoo ya tanong na ton. Without faith, we cannot pursue God. Hindi tayo makapalapit sa Diyos kung wala kita sa pagtuo. And then without faith, we cannot praise God. Mga baka na-praise God, hindi tayo mapaliw ang Diyos. Ang price ng spelling, hindi ng Z, hindi letter C, kundi Z. Hindi tayo magaan sa pili ang Diyos kung wala faith. Kaya nga manaw, kung tao kang ordinaryo, papilion ka obra kung Ginoo, obra na imo pilion kay muna ang may value para sa tao, kay muna ang may sweldo. Tama? Papilion ang tao bisyo ya kung Ginoo, unahon niya na yang nga bisyo kay muna iya ginaobra kay muna ang importante sa iya. Tama? Kay kung wala ka pagtuo, nga i-value mong Diyos pamangkot. Sa mga utod sa Ginoo nga nag-upod ko sa third day, naga-so winning. Pamatsyag nyo, kung wala Diyos, kag wala na ito na value ang Diyos, ato katuwaw, ang malayo ka mainit to, paano ka to? Tama? May storya ka sa mga tao mo hindi mo kilala, kung wala mo ginavalue ang Diyos. Tama? Galing may value ang Diyos para sa aton, and it is because of our faith. Matsyag nyo si Brad Pisanto, masugat sa mga kadabok mo ng mataan eh. Kung wala faith, wala na sila plitin eh. Kapasaway pa sila, yawa ka pa, kulat sila. Masugat ka sila, hindi. Kung wala ka pagtuo, hindi mo na himuon. Ay, importante sa imo ang Diyos, himuon mo na. Amen. Amen. Amo ng faith. Kay tungod sa naton pagtuo, ginavalue ta ang Diyos. Sa Mark chapter 4, I will close, ang maning last nga verse, I should say. Mark chapter 4, ano nga nyo? Mark chapter 4, verse number 38. Tapos na yun Mark chapter 4, verse number 38. Ang basa Bible dire. Abay nga remind ni sa aton nga pagtuo. Sometimes we forget. Nya kita galing nga mga Kristohanon nakabuhi sa pagtuo. Kung ano man obra mo subong,
Mga amola ko niliburer ko, hindi na iya forever. Hindi na iya forever, pwede ka na iya kwaon sa Diyos. Estudyante ka, wala ka sa ano, sa permanent place, hindi na iya forever. Ang pagtuo mo, babakudon mo. Are, sa verse number 38, Mark chapter 4:38, and he was in the hinder part of the ship, asleep, nagatulog ang Ginoong Kristo in a pillow. And they awake him. Nagambal sila, Master, Ginoo, manunudlo, wala ka bala, nagkakabala, kamang kita mawala. And he arose, kag siya nagbangon. Again, sabdong niya ang hangin. And said unto the sige ng balan, ang dagat, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Kita nyo, ang disciples, ara sila sa panic mode. Wala sila kamaan kung ano ilang buhaton. Nagamba sa Ginoo sila, mga Kristuano, no? Verse number 40. And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Nga, kamo nga mga disciple na hadlok din kamo. Nga daw wala kamo sa tuo. That is the disappearance of faith. Sometimes sa mga kabudlayan, silang kalibutan, nagapabudlay sa aton, nagakadula atong pagtuo. Tama? Amo na galing nagabalik ka sa simbahan para ma-revive ka. Para may strength naman ka sa simbahan. Kabudlayan naman nimo. Tama? Pero makayuhong ka kay may pagtuo ka. Amen. Tama? Amen? Mga Kristo, anong sa close? Faith is a must in every aspect of life. Ang pagtuo, kinanglanon gidya. Mga bakaling nga must, gani kinahanglanon gid. Sa tanan nga aspeto sa kabuhi. Nagatrabaho ka, kinanglanon pagtuo. Estudyante ka, nagakinanglan ka sa pagtuo. Kinikanan ka, nagakinanglan ka sa pagtuo. Bay, ginawadon ka, kinanglan mo sa pagtuo. Amen? Amen. Sa salvation, faith must be based on the sacrifice of Jesus Christ at the cross. Sa kaluwasan, ang faith, ang imo pagtuo, dapat nakabase sa ginimo ni Kristo sa imo sa cross. Siya napatay para sa aton mga sala, ginlubong kag nabanhaw para sa aton kaluwasan. Sa aton Christian life, pamati, kung ikaw Kristohanon, we must have a total dependence on God. Magabaka ni total dependence kani bugos nga pagsandig o pagsalig sa Dios. Bugos, hindi 50-50, hindi 80-20, hindi 70-30, bugos nga pagsalig sa Dios. Through His Word, pagi sa iya nga pulong. Amen? Every day we live. Ang mamangkot, are we truly living by faith? Kristohanon, ikaw kabalo? Nagapabuhi, din man tabala sa pagtuo? Basi sumungaga, naka-remind na sa imo nga pagtuo. Amen? Basi naka-remind ni sa aton kay sometimes sa kalimtan tayo ng mga importante nga bagay. Magapangamuyo kita, balaan nga Diyos, langit mo nga may, madamong salamat sa imo kay katutong Lord. Salamat Ginoo, na kami imo ginluwas, ang tagaan ng simbahan, Ginoo. Sometimes Ginoo ang value, Ginoo sa ibang nga tao, hindi importante, pero sa amon, nga mga ginluwas mo yung butang, dili gina importante ni. Agini nagapatubo sa mong pagtuo, diri sa church, nag-grow kami, diri sa church ipanawon kami, diri sa church Ginoo, dapat ginang pagtuo ang magibabaw. Salamat sa imo kay katuto makapangamuyo, ang may-ari diri, hindi pa nakapatong kay Kristo, nga persona kagbugtong manluwas, kabay subong aga, iyang balis niya nga pinipusoon, Lord, nagatuo ako nga ako isa ka makasasala. Luwasa ako sa kasalanan, Ginoo. Agdal ako si mong ginrian. Hindi pagtubuti ng pa-imperno kong talag. Salamat sa nagdala sa akon, salamat sa nagpakabutlay sa akon. Sa mga aga, ginagbatong ko ikaw, mga personal, na manluluwas. Pero kung Ginoo, nag-istorya sa imo tagipuson kung ikaw Kristohanon. Ang basang Bible sa ito nabasahan, without faith, it is impossible to please God. How about your faith? Ano ang pagtuo nga sa imo? When we come to this altar, as you pray, continue to pray. Come to this altar and pray to God, Lord. Kinangalapas sa pagtuo. Kapit sa altar, ibutang iyong pagsalig sa Diyos. Hindi pagtubuti na subong na Domingo, hindi ka makapalapit sa Ginoo mo. Maybe ara kasi mo bangko, nagatutuwa, come and show to them that you have faith in God.
importante, Lord, ang pagtuo. Lord, may mga trials sa mga kabuki. And sometimes, it bothers us. Natutuwa ang Ginoo. Sometimes, sa mga instruction ng this blessing sa mga Lord, nagkakaupin kami because we are lack of faith. Please help us to grow, Ginoo. Please help this church to grow. Ang pagbago pa lang kami, Ginoo. We commit our lives. Na hindi ginawa mabuki, mapunan sa pagtuo ng Ginoo. Madamo masalamat sa inyong pagtutusin. Sa mga balang na Diyos, sa dito na may madamo salamat sa pulong Ginoo nga mga punan. Sabay sa mga aga, Ginoo, po na kami, Ginoo. Kapalo ko, Ginoo, sa mga members, ng mga kariwakon. Sometimes, Ginoo, natulog na mo naman Christian life na mga pero kapalo ko, nawakan na kami sa pagpunan. Pinigili kami nga mag-grow. Pinigili kami nga magputong. Kami nga mga ginikanan, pinigili, Ginoo, nga pakita naman sa mga malay. Ang pagtuo, Ginoo. Abay, alipon kami. In Jesus' name. Amen. Thank you so much. Amen. Amen. Now, I hope may na-learn ka mo sa bunga aga. Pray tang Ginoo ang magulig sa kon.